Ang nakaraan, sinubukan ng ating bida na makapasok sa Dragon Team upang tuklasin ang mga nakatagong nilalang sa loob. Upang hindi mabukyeng, nagpanggap siyang isang tagalinis, suot ang isang nakakatawang kasuotan. Kahit na irritable, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagpapanggap, buong focus sa paghahanap ng mga bagay na makakatulong sa kanyang pagpapalakas. Ngunit hindi niya inasahan ang pagdating ng isang tao sa kanyang likuran. Laking gulat niya nang mapagtanto kung sino ito, si Xiao, ang kanyang asawa. Agad siyang humarap, at sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata, hindi napigilan ni Xiao ang mapaluha sa matinding pananibik. Walang pag-aalinlangan, agad niya itong tinungo upang may akap. Ngunit bago pa sila magkalapit, dumating ang mga gwardiya ng gusali. Narinig nila ang ingay at agad na hinalughog ang lugar, naghihinalang may sumisingit sa kanilang teritoryo. Sa gitna ng pagtatago, hindi mapigilan ng ating bida ang mapabahing, dahil sa pilyang sirena na hindi sinasadyang sumayad ang buhok sa kanyang ilong. Bago pa makalikha ng ingay si Lin Hao, mabilis siyang hinalikan ni Xiao. Isang romantikong tagpo sa gitna ng panganib. Ang mga gwardiyang halos malapit na sa kanila ay biglang tumigil sa paghahanap. Sa pag-aakalang wala namang kakaiba, nagpasya silang lumisan sa silid. Agad na nagtanong si Xiao, sunod-sunod ang kanyang mga tanong. Ano ang nangyari sa'yo? Bakit ka narito? Ngunit hindi kaagad nakasagot ang ating bida. Ramdam niyang mabilis nang nauubos ang oras, malapit nang mawala ang kanyang transformasyon bilang tao. Sa isang iglap, si Lin Hao mismo ang lumapit at hinalikan si Xiao, isang palem na labis nitong ikinagulat. Kasabay nito, marahang sinabi ni Lin Hao. Kahit ano pa ang mangyari, kahit ano pa ako maging, hinding-hindi kita sasaktan. At sa isang mabilis na galaw, tinaga niya ang leeg ni Xiao, dahilan upang mawalan ito ng malay. Ngunit hindi inaasahan ni Lin Hao ang epekto ng kanyang ginawa. Sa mismong sandaling iyon, isang kakaibang enerhiya ang damaloy sa katawan ni Xiao. Naramdaman niyang nagbago ang kanyang lakas, tila isang bagong kapangyarihan ang bumalot sa kanya. Sa paggising ni Xiao alam niya na may nagbago sa kanyang lakas. Kinabukasan, napagdesisyonan ni Xiao na pasukin ang guho. Binalaan siya ni Li na ito ay buhay at kamatayan. Alam niyang ito ay lubhang mapanganib, ngunit sa bagong lakas na kanyang natamo, naniniwala siyang kaya niyang lampasan ang anumang pagsubok. Habang tinutungo ang panimula ng hamon, pinili niyang armasan ang sarili ng isang malaking palakol, isang sandatang kayang dumpensa at umatake ng sabay. Agad nagsimula ang hamon. Mula sa mga dingding, pulang laser beams ang mabilis na sumugod sa kanya. Ngunit sa liksi ng kanyang katawan, madali niya itong naiwasan. Nang makarating siya sa dulo, isang malaking guho ang biglang bumagsak sa harapan niya, tila hadlang sa kanyang daraanan. Sa isang mabilis na pag-iisip, itinukod niya ang palakol sa bingit ng guho, gamit ito bilang suporta upang tumalon paitaas. Sa kanyang pag-angat, biglang lumitaw sa kanyang harapan ang isang higanteng halimaw, isang nilalang na mutated. Isang Stegosaurus. Ang pagpapatuloy. Pinagmamasdan ni Xiao ang kalaban nito, sinusubukang suriin ang bawat galaw. Matapos ang maingat na pagmamasid, natukoy ni Xiao ang kahinaan nito, ang tiyan. Sa sandaling napagtanto niya ito, agad siyang tumalon ng mataas, nagsimulang mag-ipon ng lakas upang iwas-iwas ang kanyang malaking palakol. Matibay ang kanyang mga mata, nakatuon sa mababang bahagi ng tiyan ng halimaw. Isang panlilin lang, sa isang iglap, binago niya ang patutunguhan ng kanyang pag-atake, itinuon ito sa tagiliran ng tiyan, sa malapad nitong hita, upang mas madaling sorpresahin ang halimaw. Ngunit hindi inaasahan, nang iwas-iwas niya ang kanyang palakol, isang sinag ng enerhiya ang biglang lumabas mula rito. Tumagos ito kasabay ng kanyang atake, subalit, blag, napigilan ito ng ulo ng halimaw. Nayanig ang buong paligid sa lakas ng kanyang atake, ngunit maliban sa nakabibinging alingawngaw ng halimaw, tila hindi ito nagalusan man lang. Diyos ko, pinalakas na ito, napamura si Xiao, ramdam ang kaba at inis. Sa isang iglap, umatake ang halimaw. Isang mabangis na headbutt ang tumama sa kanyang palakol, dahilan upang siya ay mapa-atras ng malakas. Napalipad siya patungo sa dingding at bumagsak ng may bigat. Napangiwi si Xiao sa sakit habang nakasandal sa malamig na pader. Samantala, sa dilim, bahagyang tumagilid ang ulo ng mutated na Stegosaurus, tila naghahanda para sa susunod na pagsalakay.
Muli siyang bumagsak mula sa pagkakaitapon, bumagsak ng diretso sa lupa, sa mismong harapan ng dambuhalang Stegosaurus. Nanginginig ngunit determinado, pilit niyang itinaas ang sarili gamit ang kanyang palakol bilang suporta. Nanggagalaiti siya habang nakatitig sa napakatibay na halimaw. Kailangan kong makahanap ng paraan, bulong niya, pilit na nilalabanan ang sakit. Biglang gumalaw ang buntot ng halimaw. Mataas itong pumailanglang, handa nang umatake. Masusing pinagmamasdan ni Xiao ang bawat kilos nito. Hindi siya pwedeng basta umatras. Hindi pwedeng maghintay na lang. Ngayon na, sa isang matapang na hakbang, mahigpit niyang hinawakan ang bumabagsak na buntot ng Stegosaurus. Alam ng halimaw na nakakapit sa kanya ang biktima nito, kaya't sinimulan nitong iwas-iwas ang buntot ng mas marahas, pilit na inaalis si Xiao. Hang! Mahigpit ang pagkakahawak niya, ang kanyang mga mata nakapikit sa matinding pagsubok. Bigla, nanlaki ang mga mata ng Stegosaurus. May nakita itong nakakatakot. Ang isa sa mga kamay ni Xiao Zhu, mahigpit na nakakapit sa buntot nito, habang ang kabilang kamay naman ay handang iwas-iwas ang palakol. Mas lalong nagwala ang halimaw. Mas matindi ang pagwasiwas nito. Ang hangin ay humagupit sa mukha ni Xiao, halos mapunit ang kanyang balat sa bilis ng paggalaw nito. Ngunit sa isang iglap, binitiwan niya ang isang kamay. Sa paggamit ng parehong kamay, buong lakas niyang inipon ang enerhiya sa kanyang palakol. Ginamit niya ang puwersa ng pag-ikot para maiangat ang sarili. Nagningning ang kanyang sandata, puno ng napakalakas na enerhiya. Sa isang mabilis na pag-ikot, matagumpay niyang naabot ang base ng buntot ng Stegosaurus. Biglang napalingon ang halimaw, tila napagtanto ang panganib. Napakabagsik ng halakhak nito, isang nakabibinging sigaw. Ngunit huli na, sa isang mabilis na galaw, tinakbo ni Xiao ang katawan ng halimaw, patungo sa likod nito. Tinapakan niya ang malalaking kaliskis nito, diretso sa ulo ng Stegosaurus. Sa laki ng katawan ng halimaw, hindi nito magawang maabot si Xiao. Nagngangalit ito sa galit, patuloy na gumugulong, nagkikikisay, umaatungal, subalit walang saysay. Ngayon ang pagkakataon ko, sa isang matinding pagtalon, sumugod si Xiao. Buong lakas niyang iwiniwas-iwas ang kanyang palakol, nakatutok sa ulo ng Stegosaurus. Taglay ang matalim na titig, buong puso niyang ibinuhos ang natitirang lakas sa isang matinding atake. Sa sandaling iyon, sa iisang iglap, inipon niya ang lahat ng natitirang puwersa at buong puwersang hinato ang dambuhalang halimaw. Kinagat ni Xiao ang kanyang labi, naniningkit ang mga mata sa matinding determinasyon. Gaya ng araw na iyon. Hanapin ang agos ng init sa aking katawan, mahinang bulong niya. Wala siyang napakalakas na puwersa, ngunit taglay niya ang matalas na talino. Sa isang iglap, nahanap niya ang pinakamadaling paraan para wakasan ang laban, dumating na ang sandali. Mahigpit niyang hinawakan ang mahabang hawakan ng palakol, isiniksik sa kanyang puso ang buong lakas, pati na rin ang natirang enerhiya mula sa halik ni Lin Hao kahapon. Isang halik na nagpatibay sa kanyang kakayahan. Ang kanyang malalim na panloob na lakas, pinagsama sa enerhiyang nananalaytay sa palakol, ay lumikha ng isang napakalakas, pagyanig na hampas sa ulo ng Stegosaurus. Nagliwanag ang paligid, kasabay ng pagragasa ng nakasisilaw na sinag ng kapangyarihan. Buong lakas na sinigaw ni Xiao ang kanyang pagsalakay. Nangangintab ang kanyang mga mata sa silakbo ng damdamin. Ito ang pakiramdam ng pagtatapos sa isang halimaw. Ngunit habang unti-unting bumabalik ang kanyang ulirat, napansin niyang wala nang magagawa ang Stegosaurus. Nakasara na ang mga mata nito, habang ang matitigas nitong panga ay bahagyang nakatiklop, tinitiis ang matinding atake ni Xiao. Isang matalim na guhit ng liwanag ang lumitaw sa ulo nito, tanda ng matinding pinsalang natamo. Muli itong sumigaw ng napakalakas. Umangat ang alikabok, sabay sa pagbagsak ng dambuhalang nilalang. Sa harap ng nakadepang halimaw, lumitaw ang system panel. Binabati kita, matagumpay mong natapos ang hamon. Nakatayo sa ibabaw ng bumagsak na Stegosaurus, naglakad si Xiao ng marahan ngunit may dignidad, hakbang-hakbang, tila isang mandirigmang nagtagumpay sa isang maalamat na labanan. Hamampas ang hangin sa kanyang mahahabang buhok, na animoy sayaw ng tagumpay. Muling lumitaw ang system panel. Pakikuha ang Noto equipment set. Kasabay nito, isang makinang na dibdib ng kayamanan ang lumitaw sa kanyang harapan.
Isang gantimpala sa matinding pagsubok na kanyang nalampasan. Tinitigan niya ito ng may ngiti sa kanyang mga labi. Sa wakas, nakuha ko rin ito. Samantala, sa Hualong Pond, tahimik na bumalik sa kanilang pangkaraniwang buhay ang mermaid system at si Lin Hao. Sa kalmadong tubig ng lawa, lumalangoy silang dalawa. Ngunit may lungkot sa mga mata ni Lin Hao. Dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang katawan, ang kanyang buntot ay marahang pumulibot sa tubig. Ipinangako ko sa sarili kong matutunan ang wika ng itis, mahina niyang sabi, pero nauwi lang ako sa wala. Bumalik ako nang walang napala. Napakunot-nuo ang sirena sa kanyang sinabi. Anong ibig mong sabihin na wala kang nagawa? Kitang-kita ko na ikaw at si Xiao. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ni Lin Hao. Isang matinding pagkayamot ang lumitaw sa kanyang mukha. Tama na, tumigil ka na, sigaw niya. Nanlaki ang mata ng sirena. Napagtanto niyang may bumabagabag kay Lin Hao, ngunit sa halip na ipagtapat ito, pinili nitong itaboy siya. Bahagya siyang napayuko, lungkot na lamambong sa kanyang mukha. Kumislap ang kanyang mga mata, bahagyang tumingin kay Lin Hao, ngunit hindi na siya nagsalita pa. Biglang, di sinasadyang tumama ang ulo ni Lin Hao sa malambot na dibdib ng sirena. Isang eksenang nangyari na noong siya ay nasa anyong tao pa. Ngunit ngayon, sa anyo niyang dragon, ang kanyang ulo ay tila nagtagpo muli sa parehong damdamin. Napabalikwas ang sirena. Isang malakas na sampal ang damapo sa mukha ni Lin Hao. Napailing siya sa tindi ng tama, umiikot-ikot sa tubig na parang hilo. Bakit mo ako sinampal? Reklamo niya habang nakalawit ang dila. Galit na galit ang sirena, agad na lumayo. Manyok ka, sigaw nito, hindi makatingin sa kanya. Napakamot ng ilong si Lin Hao gamit ang kanyang mahabang snout, litong-lito. Sok! Lalong nagiging parang tao ang ugali niya, bulong niya sa sarili. Hindi niya namalayan. Sa likuran niya, may lumitaw na ilang malalaking itim na galami. Paikot-ikot itong gumagalaw, tila may inaabot sa tubig. Isang maliit na isda ang mahigpit na hinuli ng mga ito. Kasabay ng kakaibang ingay mula sa likuran, napatingin si Lin Hao. Saglit niyang ibinaling ang kanyang paningin. At sa kanyang nakita, isang dambuhalang kabibe, ngunit ang anyo nito ay hindi pangkaraniwan. Sa halip na isang simpleng kabibe, ito'y may mahahabang itim na galami. Ang katawan nito, mas malaki pa kay Lin Hao. At ang presensya nito, tahimik, nakakatakot, at nagmamasid. Nagulat siya at biglang napaatras, sabay sigaw, isang dambuhalang mutated na tahong ito. Sa harap mismo ni Lin Hao, lumitaw ang isang mahabang paa ng tahong, diretso papunta sa kanyang mukha. May kakaibang berdeng likido na lumalabas mula rito. Marami na siyang nakitang lamang dagat noon, pero ngayon lang siya nakatagpo ng isang mutated na tahong, at 3 papa ang sabay-sabay na sumusugod sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Lin Hao sa gulat. Napatigil siya ng 5 segundo, at hindi niya napigilan ang kanyang sarili na bigkasan, ano ba? Ngunit mabilis niyang napagtagumpayan ang pagkagulat at agad na lumipat sa combat mode. Isang nag-aapoy na enerhiya ang bumalot sa kanyang katawan, kasabay ng pag-usbong ng matatalas niyang pangil na handang lamapan ng kahit ano. Super Fire Scales. Nang ilang sentimetro na lang ang layo ng paa ng tahong sa kanyang mukha, bigla itong huminto. Parang naparalisa ito at hindi na makausad pa. Napatitig si Lin Hao, hindi makapaniwala. Ano to? Inabot niya lang ng ganito kalayo para lang magpasikat. Habang iniisip niya ito, isang pamilyar na amoy ang biglang sumangga sa kanyang ilong. Sinamyu niya ito. Hindi siya maaaring magkamali. Hinto lang, anong klaseng amoy ito? Habang lumalangoy siya, bigla niyang naamoy ang sariwang lamang dagat, at nasa harapan niya mismo. Buhay na buhay. Ano pang hinihintay ko? Walang inaksayang sandali si Lin Hao. Sumugod siya gamit ang isang nag-aapoy na kamao, punong-puno ng sigasig at pananibik sa pagkain. Seafood buffet, paparating na ako. Habang kinagat niya ang mutated na tahong, lalo pang lumakas ang kanyang gana. Ding! System notification, nakakain ng Tier 2 mutated seafood. Nakuha ang evolution points. Isa pang kagat. Ninuya niya ito, nilasahan ng mabuti. Kung may kaunting ginisang bawang lang, perpekto na sana. Pero pwede na rin. Tumingin siya sa kanyang system panel at, ano, Tier 2 itong tahong na to.
Sa kalagitnaan ng kanyang pag-unawa sa sitwasyon, biglang may naramdaman siyang papalapit sa kanyang likuran. Agad siyang lumingon. Swish! Paulit-ulit na bumauhaw ang mga notification sa kanyang paningin. System notification, nakakain ng Tier 2 mutated seafood. Nakuha ang evolution points. System notification, nakakain ng Tier 2 mutated seafood. Nakuha ang evolution points. Nakuha ang evolution points. Samantala, hindi tumigil ang mga paa ng tahong sa pag-atake sa kanya. Pero gamit ang parehong mga kamay, tinanggihan niya ang mga ito, habang ang kanyang bibig ay abala sa mas mahalagang bagay, ang pagkain. Bawat isang piraso ay nagbibigay ng 20,000 evolution points, at napakasarap pa. Magdala pa kayo, gusto ko pa ng sariwang, dekalidad, at mataas ang puntos na karne. Mas marami pang mutated tahong ang paparating. Tumatawag pa ba sila ng pamilya at mga kaibigan? Mas marami, mas masaya. Habang masayang kinakain ang pinakahuling tumambad sa kanya, biglang nanlamig ang kanyang katawan. Nanindig ang kanyang balahibo. May mas malaking anino ang bumalot sa kanya. Dahan-dahan niyang iniangat ang tingin. Putik. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa harapan niya, isang dambuhalang paa ng tahong ang papalapit. Pero hindi lang ito basta. Paa, sa pinakailalim nito, may isang higanting bunganga na may matatalas na pangil, handang punatin siya ng buhay. Anak ng, agad siyang napaisip. Tingnan ko nga ang stats nito. Mutated Tier 5 Creature, Mutated Giant Clam. Total Combat Power, 1675. Pagkakita niya sa datos, muntik na siyang mabilawkan. Ang taas ng combat power nito. At ang laki ng mga paa niya, mas malaki pa sa akin ng ilang beses. Habang pinagmamasdan niya ito, biglang pumalupot ang paa ng dambuhalang tahong sa kanyang katawan. Sa sobrang higpit, halos hindi na siya makahinga. Pero imbes na magpanik, kalmado niyang tinignan ang bawat pulgada ng karne sa kanyang harapan. Ang matabang laman nito, ang mapatas na texture, halos tumulo ang kanyang laway. Excited niyang sinabi, bigyan mo ko ng isang piraso. Dali-dali niyang pinakawalan ng kanyang kapangyarihan. Ang buong katawan niya ay naging parang nagbabagang lava rock. Iron Plate Barbecue Mode, activated. Ngunit, teka lang, tinitigan niya ang kanyang sarili. Kumurap ng isang beses, 2 beses, 3 beses, at napagtanto niyang, bad trip, hindi ito naluto, nangangitim ang kanyang mukha sa usok. Samantalang ang tahong, ni bahagyang luto, wala. At sa kabila ng lahat ng ito, lalong humihigpit ang pagkakagapos ng tahong sa kanya. Halos hindi na siya makahinga. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi ako makakahinga. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Bigla niyang ginamit ang kanyang huling alas. Corrosive Claws. Swish! Isang mabilis na galaw ng kanyang matatalim na kuko, at naputol ang paa ng dambuhalang tahong, parang tofu lang. Pero alam niyang hindi ito magiging madali. Sa ganitong kalakas na kalaban, kahit gamitin niya ang Super Berserk Mode, hindi pa rin ito magiging patas na laban. Napatingin siya sa paligid, hinanap ang pinakamalapit na escape route. Kapag nagpatuloy ito, mahuhuli ako. Wala na, tatakbo na lang ako. Mabilis niyang hinati ang tubig at tumakas. Hindi niya bibigyan ng pagkakataon ng tahong Lord na mahuli siya muli. Pero habang nagmamadali siyang lumangoy palayo, bigla siyang sumalpok sa kung sino. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano na naman to? Nang lumingon siya, nakita niyang si Lin Hao, ang mermaid, ang kanyang nasalpok. Hindi niya napigilan ang sarili. Kumag, tumatakbo na nga ako ng todo, tapos bakit nandito ka? Isa pang milagro at matatalsik kita ng ilang metro. Si Lin Hao naman, bagamat bahagyang nabigla, ay napangiti. Sa wakas, ligtas si Lin Hao. Lumingon siya upang tingnan ang Clam Lord. Ang sirena ay lumangoy papalapit, inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito, at ngumiti. Ayos lang, nakatakas ka na. Tiningnan siya ni Lin Hao at sinabi, may lakas ka pang magsalita niyan. Kung hindi dahil sa'yo, muntik na siyang magsalita pangunit tumigil. Kung hindi dahil sa kanya, hindi siya mahuhuli. Seryoso, kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako hinabol ng ganoon katindi, halos malaglag ang pantalon ko. Pero sige na nga, tumingin siya sa direksyon ng Clam Lord, at ang kanyang mga mata ay naging mas determinado kaysa dati. Kumunot ang kanyang noo, at may kalmadong ekspresyon habang mariing sinabi.
Kailangang maipaghiganti ko ito, kung hindi, hindi ako tunay na lalaki. Tara, magpa-level up tayo. Nakita ng sirena na muling naging agresibo ang kanyang kasama, tila gustong bumalik upang tapusin ang laban-laban sa Clam Lord. Hinayla niya ito pabalik at nagtanong ng may pag-aalinlangan. Babalikan mo ba talaga ang mutated na higanteng kabibe? Hindi man lang lumingon si Lin Hao, diretsyong nakatuon ang kanyang tingin sa harapan. Hindi, may mas magandang plano ako. Dumiretso silang dalawa sa Huolong Pond. Sa loob ng lagusan sa ilalim ng dagat, dumaan sila sa isang pasilyo, pinagmamasdan ang mga tangke ng eksperimento. Matapos suriin ang sitwasyon, nagsimulang magsalita si Lin Hao. Ang pinakamalakas na mutated na nilalang dito ay nasa tier 5, na may combat power na mahigit 1,000. Kapag natalo ko ang mga ito, makakapaghanda na akong harapin ang mutated na higanteng kabibe para maghiganti. Naglakad siya sa tabi ng mga tangke, naghahanap ng kung ano. Narinig siya ng sirena at agad na sumang-ayon. Tama, may punto ka dyan. Pagkasabi nito, bigla siyang lumipad papunta sa isang pintuan, masayang ngumiti habang tinaas ang kamay upang himukin si Lin Hao. Sige, simulan mo na. Napangiwi si Lin Hao nang makita ang sistema niyang parang nagbibiro. Napanginig siya, pinagpawisan ng malamig, at napasigaw. Hoy! Seryoso ka ba dyan? Matapos pumili ng tamang tangke, huminto siya sa harapan ng isa at agad na sumuntok dito. Mabilis na lumitaw ang mga bitek sa amber glass tank, kumakalat na parang sapot ng gagamba. Habang lumalawak ang mga bitek, mas lalong tumutok ang kanyang tingin, patuloy na sinusuri ang impormasyon. Super Class Night Battle Mode. Aabot sa 1,151 ang combat power ko. Close Strike. Biglang sabay-sabay na nabasag ang mga tangke sa paligid. Parang sunod-sunod na paputok ang tunog ng mga nabasag na salamin, at bumuhos ang tubig mula sa loob ng mga tangke. Sa di kalayuan, biglang lumitaw ang mga mahiwagang galame at umatake kay Lin Hao, dahilan upang siya ay magulat. Kahit inasahan niya na may lalabas, masyadong mabilis ang nangyari, lagpas sa kanyang inaasahan. Nang lumapit ang isang nilalang, napahinto siya. Patay. Sa harapan niya, isang dambuhalang isda na may matutulis na ngipin ang nakahanda ng lapain siya. Nanatiling kalmado si Lin Hao habang inoobserbahan ito. Mabilis siyang bumwelo at sinuntok ito ng malakas sa mukha. Nag-aamok ka ba? Biglang naramdaman niyang may papalapit sa kanyang likuran. Napalingon siya, at nang tumingala siya, isang dambuhalang igat ang lumitaw. Piliting pinulupot siya ng nilalang, ngunit agad siyang gumanti gamit ang kanyang apoy. Mula sa kanyang katawan, lumabas ang malalakas na pulang apoy na tila nagliliyab na alon. Ngunit kahit na nasusunog na, mas lalo pang humigpit ang pagkakagapos ng igat. Kaya sa isang iglap, pinaalab ni Lin Hao ang kapaligiran. Sa isang segundo, sumiklab ang apoy sa paligid niya, tinupok ang lahat ng nasa malapit. Si Lin Hao ay mistulang isang demonyo sa gitna ng naglalagablab na dagat ng apoy. Walang natira kundi mga sunog na bangkay. Kumalat ang amoy ng inihaw na igat, humahalo sa hangin. Matapos mapatay pati ang dambuhalang isda kanina, sinigurado ni Lin Hao na wala ng panganib at agad niyang nilapitan ang mga nilalang, sabik na sinimulang kainin ang mga ito. Ding! Umalangaw-ngaw ang sistema. Kinain ng tier 3 mutated bonefish, nakuha ang evolution points. Habang ngumunguya ng buong kasab-ikan, namumukol ang kanyang pisngi. Masarap ang pagkain niya, kitang-kita sa kanyang makislap na ngiti. Napakadali, parang kumakain lang ng candy. Ngunit mula sa isang sulok, isang nilalang na may pulang balat ang gumalaw. Matapos magpakabusog, tinapik ni Lin Hao ang kanyang tiyan, malapad ang ngiti sa kanyang mukha. Ang dami kong nakain, oras na para maghanap ng matinding kalaban pang ensayo. Bigla niyang naramdaman ang kakaibang kilos sa likuran. Agad siyang naging alerto. Nang marinig ang tunog, bumaling siya. Hoy, ano tong nilalang na to? Isang dambuhalang mata, parang mata ng isang amphibian na may patag na pupil, ang nakatitig sa kanya. Paglapit niya, lumitaw ang buong katawan nito. Madilim na pulang balat, matutulis na ngipin, at mga paa na kasing laki ng haligi. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa madilim na pasilyo. Pareho silang hindi gumalaw sa loob ng 5 segundo. Suriin ang stats. Mutated Tier 5 Creature, Scarlet Giant Crocodile. Kabuuang Combat Power, 1,262.
Mabilis na bumalik sa mode ng pakikipaglaban si Lin Hao. Pinag-crack niya ang kanyang mga buko, isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sakto, magpa-practice pa lang ako, at may nagdala na agad ng punching bag sa harapan ko. Sa kanyang harapan, lumitaw ang isang dambuhalang pulang buwaya. Pinanood ni Lin Hao habang itinagilid nito ang ulo, ibinuka ang mga pangil, at umatungal ng malakas. Biglang sumugod ang dambuhalang katawan nito patungo kay Lin Hao, kasabay ng matalim nitong buntot na pumalo sa hangin na may nakakabinging bilis. Swish! Sa pamamagitan ng kanyang mata, kitang-kita ni Lin Hao ang napakalaking halimaw na paparating. Kumunot ang kanyang noo, bahagyang sumungkit ang kanyang mga mata, at sumigaw. Naghahanap ka ng kamatayan. Sa isang iglap, ginamit niya ang sarili niyang buntot upang salagin ang atake. Nagbanggaan ang dalawang puwersa, lumilikha ng matinding presyon sa pagitan nila. Pakiramdam ni Lin Hao ay parang nagkakalamat ang paligid dahil sa kanilang sagupaan. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw. Kaagad na ginamit ni Lin Hao ang kanyang buntot muli, hinato ang dambuhalang katawan ng buwaya. Ang biglaan at matinding pag-atake ay hindi nito inaasahan, gumuhit ang isang matinding pagyanig sa buong paligid. Umatungal sa sakit ang buwaya habang bumagsak ito, at bago pa ito tuluyang lamandang, tumama ang dambuhalang katawan nito sa mga tangke ng eksperimento. Nagkaroon ng serye ng pagsabog, tila isang paputok sa madilim na himpapawid. Nagsimulang lumiyab ang apoy ngunit agad din itong hamupa, nag-iwan ng makapal na usok na bahagyang bumalot sa paningin ni Lin Hao. Nanatili siyang kalmado, pinagmamasdan ang paligid mula sa malayo. Biglang, mula sa usok, lumitaw ang isang hanay ng matatalas na pangil, parang isang dagwang halimaw na handang lamapa. Ang matatalim nitong mata ay nagningning tulad ng mga headlight. Habang unti-unting lumino ang usok, ang katawan ng buwaya ay nagsimulang magpakita ng kakaibang mga guhit, kumikinang na kulay lila. Kasabay nito, isang pulang demonyong apoy ang bumalot sa buong katawan nito, mabilis na gumagapang mula ulo hanggang buntot. Nagulat si Lin Hao, kaya rin pala nitong gumamit ng apoy. Hindi ba't halos pareho ito ng sarili niyang kakayahan? Pero bilang isang mandirigmang nakalaban na ng maraming nilalang, hindi na siya nagulat sa ganitong pangyayari. Alam niyang hindi siya maaaring magpatalo. Kaya habang ang kaaway ay naghahanda ng pag-atake gamit ang apoy, siya rin ay kumilos. Inilabas ni Lin Hao ang nag-aalab na apoy mula sa kanyang katawan, kaya tila nag-apoy ang buong paligid. Nagliyab ang kanyang katawan habang tiningala niya ang nag-uumalab na langit at ang usok sa kanyang harapan. Napangiti siya at sumigaw, "Sige, tingnan natin kung kaninong apoy ang mas malakas." Sa isang iglap, nagbanggaan ang dalawang apoy mula sa magkasalungat na panig. Isang napakalakas na pagsabog ang umalangaw, at ang apoy ay nagsimulang magtagisan, animoy nais lumunin ang isa't isa. Ang puting usok ay lumaganap sa paligid, bahagyang tinatabunan ang eksena ng labanan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang buwaya, na may mga matang kasing liwanag ng mga headlight, ay nakatitig ng matalim kay Lin Hao, tila isang banta. Ngunit hindi natakot si Lin Hao. Tinitigan niya ito pabalik, hindi natinag, habang mahinahong nagsalita. Akala mo tapos na ito. Ang enerhiya ay unti-unting naipon sa kanyang dantian. Ang apoy sa kanyang katawan ay lalong nag-alab, mas matindi kaysa dati. Ang kanyang bilis ng paggalaw ay napakabilis, nag-iiwan ng mga anino ng kanyang anyo sa hangin. Itim na mga kuryente ang bumalot sa kanyang katawan, dumadaloy kasabay ng nag-aapoy niyang aura. Balot ng apoy ang buong katawan ni Lin Hao. Bahagya niyang siningkit ang kanyang mga mata, nakatutok ng husto sa kanyang kalaban. Humanda siya sa pag-atake, itinaas ang kanyang mga kamay, at buong puwersang itinulak ang mga ito. Sa kanyang palad, nagtipon-tipon ang matinding apoy. Sumigaw siya ng malakas. Ngayon magsisimula ang tunay na labanan. Sabay nilang sinugod ang isa't isa. Ang isa ay isang dambuhalang katawan na may maliwanag na kulay lila. At ang isa naman, ang ating bida, na naglalagablab sa pulang liwanag. Sa unang sagupaan, tila pantay ang kanilang lakas. Ngunit habang tumatagal, ang buwaya ay unti-unting napipilitang umatras. Napansin ito ni Lin Hao at agad niyang sinamantala ang pagkakataon. Buong lakas niyang hinato ang ulo ng buwaya. Boom! Para itong tinamaan ng 1 toneladang bigat. Sa gitna ng labanan,
isang sandali ng kapabayaan ang nagpahintulot kay Lin Hao na tumama sa ulo nito ng diretsyo. Nabigla ang buwaya, tila nakakita ito ng mga bituin sa isang iglap. Nang makita niyang tila nanghihina ang kalaban, agad niyang pinalo ang kanyang buntot sa ere, sabay hagis ng kanyang kamay. Isinagawa niya ang kanyang susunod na kakayahan. Nakakaagnas na kuko, ngumiti siya habang nakikita ang natulalang ekspresyon ng buwaya na parang isang inihandang pabo. Habang mahina ka, kukunin ko na ang buhay mo. Isang liwanag na berde ang bumalot sa kanyang matatalim na kuko. Ang liwanag ay umiikot sa kanyang bawat galaw, patungo sa ulo ng buwaya. Ang target ay nakalok, at umatake siya. Sigurado siyang ito na ang kanyang panalo. Makakauwi na siya ng maaga para magpahinga. 1 segundo, 2, 3. Pero may mali, nanatili siyang nakatayo, nakatingin sa buwaya. Bakit hindi ito tumutugon? Sa halip na magpumiglas, nakatingin lang ito sa kanya, na parang nilalay siya. Tila ba pinagtatawanan siya nito? Biglang kinabahan si Lin Hao. Napatingin siya rito at napasigaw. Lin Tiek, ang kapal ng balat mo. Napagtanto niyang mas matigas ang kalaban kaysa sa inaakala. Dahil dito, agad siyang nag-ipon muli ng lakas, itinuon ito sa kanyang matatalim na kuko. Nagliyab ang kanyang mga mata, sabay muling naghandang umatake. Kung 1 beses hindi uubra, edi 3 beses, 4 na beses, paulit-ulit. Hindi ako maniniwalang walang hanggan ang tibay mo. Kung hindi epektibo ang normal na paraan, kailangan niyang gumamit ng bagong taktika. Dahan-dahan siyang tumayo ng tuwid, at nagsimulang umikot. Pabilis ng pabilis, hanggang sa hindi na makita ang kanyang anyo. Isang maliit na ipu-ipo ng tubig na lamang ang natira. Patuloy itong bumilis, pagkatapos ay biglang lumipad patungo sa buwaya. Tanggapin mo ang aking whirlwind corrosive claws. Gamit ang bilis na kayang hamati ng hangin, umatake siya. Pero, bigla siyang napigil. Nagulat si Lin Hao, isang napakalaking kamay ang hamarang sa kanya. Sa isang iglap, napagtanto niyang ito ay ang kuko ng buwaya. Madali lang nitong naharang ang kanyang matinding atake, na parang simpleng bola lang ang hinuli nito. Napabilib siya, ibig sabihin, hindi lang matibay ang depensa nito, kundi napakabilis din ng reflexes. Napabuntong hininga si Lin Hao at napausal. Napakataas ng depensa mo, at ang bilis mo rin. Sa isang dambuhalang nilalang, dapat ay mabagal ito. Ngunit hindi iyon ang kaso sa buwayang ito. Ang bilis, obserbasyon, at depensa nito ay mas mataas kaysa sa inaasahan. Nang makita niyang hindi tumalab ang kanyang atake, agad siyang umatras. Lumangoy siya sa likod nito, at sa wakas, natagpuan niya ang kahinaan nito. Napansin niya na ang bahagi malapit sa braso nito ay isang magandang lugar para umatake. Agad siyang lumangoy papalapit, sumiksik sa katawan nito, at buong lakas na kinagat ito. Kung hindi uubra ang mga kuko, gagamitin ko ang bibig ko. Pero ang kagat niya ay wala lang kumpara sa tigas ng balat nito. Mabilis nitong ipinagpag ang braso, pinatalsik siya ng ilang metro palayo. Sa sandaling iyon, labis siyang nagulat at nataranta. Hindi niya inasahan na ganito katibay ang nilalang na ito. Bago pa siya makatayo at makabawi, tumingin siya sa unahan. At nakita niyang papalapit ang matatalim nitong mga pangil. Handa siyang lemunin ng buo. Dagli niyang itinaas ang kanyang mga kamay upang harangin ang itaas na panga ng buwaya. Sabay gamit ng kanyang kakayahan. Black Iron Scales. Isang gininto ang liwanag ang kumalat sa paligid. Hindi naunawaan ng buwaya kung ano ang nangyayari. Ngunit bigla nitong naramdaman ang matinding kirot sa loob ng bibig nito. Napilitan itong bamuka ng malaki at pakawalan siya. Sinamantala ni Lin Hao ang pagkakataon at agad siyang nagpumiglas upang makawala. Ngumisi siya at tinitigan ito ng may pang-aalipusta. Akala mo tigre ka, pero isa ka lang palang pas ang gala. Mabilis niyang pinakawala ng kanyang alas. Dahan-daang pumulibot ang apoy sa kanyang katawan. Tila siya mismo ang lumitaw mula sa kailaliman ng impyerno. Lalong lumobo ang kanyang mga kalamnan. At ang kanyang mga mata ay nagningas ng nakamamatay na apoy. Itim at pulang mga kidlat ang damaloy sa kanyang katawan. Super Berserk, activate. Habang bumababa ang sakit sa bibig nito, tumingin muli ang buwaya sa kaaway nito. Pero bigla nitong napansin na ang naglalagablab na apoy kanina ay nawala na. Parang hindi ito kailanman nandyan. Mabilis nitong inikat ang mga mata, hinahanap ang kalaban.
Pero huli na, mula sa ilalim, biglang sumugod si Lin Hao. Mabilis niyang dinamba ang buwaya, gaya ng isang kidlat na tumatagos sa tubig. Napansin ito ng buwaya at hinanda ang sarili. Ang kanyang gintong mata, kasing liwanag ng headlight, ay tumitig sa papalapit na panganib. Ngunit wala na itong magagawa. Ang ating bida ay bumukas ng malaki ang bibig at buong lakas na kinagat ito. Ang puwersa ng kanyang panga ay lumalim sa laman ng buwaya. Sa isang iglap, ang sakit ay sumabog sa katawan ng dambuhalang hayop. Napasigaw ito sa matinding sakit. Sa desperasyon, isang berdeng apoy ang lumabas mula sa katawan nito. Umaasang sunugin o itaboy si Lin Hao. Pero nagkamali ito. Lin Hao ngumiti ng may panunuya. Si Lin Hao ay ngumiti ng may panunuya. Bakit ako matatakot sa iyo? Ano ang dapat kong katakutin? Ako si Lin Hao. Ako ang tunay na Panginoon ng apoy. Lumapit siya lalo, ginamit ang sariling apoy upang sunugin ang napakalaking katawan ng kalaban. At tulad ng kanyang inaasahan, mabilis na kumalat ang apoy sa balat nito. Nang mapansin niyang susubukan nitong lumaban muli, mabilis niyang binitiwan ito at umatras. At muli siyang umatake. Itinuon niya ang kanyang tingin sa sugat na kanyang kinagat kanina. At doon, buong lakas niyang pinaulanan ng suntok ang buwaya. Tulad ng isang punching bag. Napakabilis ng kanyang mga kamao, hanggang sa nagiiwan ito ng mga bakas sa ere. Patuloy na lumiyab ang apoy sa katawan ng buwaya. Hanggang sa wakas, isang napakalaking sugat ang lumitaw sa dibdib nito. Isang nakakapangilabot na sugat ang tumatak sa balat nito. Isang pulang itim na marka ng kamatayan. Nakita ni Lin Hao na sapat na ang sugat. Kaya't muling naghanda. Isang uling suntok ang kanyang pinakawalan. Diretso sa sugat. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Yumanig ang dambuhalang katawan ng buwaya. Pero nanatili pa rin itong nakatayo. Lin Hao, na may kalmadong tingin, ay naramdaman ang unti-unting pagkawala ng lakas ng kalaban. Ngumisi siya at nagsalita, "Wala nang silbi ang paglaban mo. Mamamatay ka sa kamay ko." At sa isang iglap, pinunit niya ang katawan ng buwaya gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ang eksena ay naging isang madugong tanawin. Ang matapang na halimaw, ngayon ay tila isang punit na tela. Ang tubig sa paligid ay naging pula, puno ng amoy ng dugo at kalawang. Matapos ang matinding labanan, nanatiling pula ang mga mata ni Lin Hao. Nakatayo siya doon, nakatingin sa pinunit na katawan ng kalaban. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Isang ligaw, mabangis na kasiyahan sa pagpatay. Sa sandaling iyon, dahan-dahan niyang kinuha ang isang piraso ng laman. At isinubo ito, dahan-dahan niya itong nginuya, pagkatapos ay ngumiti. Hindi masama, tinitigan niya ang karne sa kanyang kamay at ngumisi. Medyo matigas sa ngipin, mas mainam kung makakabuo ako ng mas matatalas na pangil sa susunod. Ngunit bago pa siya makapagsaya, isang tunog mula sa likod niya ang nagpabangon sa kanyang mga balahibo. Agad siyang naging alerto at lumingon sa likuran. Ano yung tunog na yun? Ayaw niyang mag-isip ng kung ano-ano dahil masasayang lang ang kanyang lakas. Sa halip, buong yabang siyang sumigaw. "Sino ka? Kung matapang ka, lumabas ka. Kakainin din kita." Sa paglingon niya, narinig niya ang isang malakas na boom. Boom! Mula sa likod ng pintuan ng L1. Nagulat siya. Ano to? Nasa L level na ba ako? Dahil sa matinding pag-usisa, lumangoy siya papalapit sa pintuan ng L1 upang siyasatin ang nangyayari. Ang lalakas ng tunog, may mas malakas na mutated creatures pa kaya sa loob. Sinubukan niyang sumilip sa pagitan ng mga siwang ng pinto upang makita ang nasa loob, pero wala siyang maaninag. Dahil wala siyang ibang pagpipilian, ginamit niya ang kanyang malalakas na braso upang dahan-dahang buksan ang pinto. Isang malakas na creak ang umalangaw. Unti-unting lumantad sa kanyang paningin ang laman ng silid. Ngunit kahit ganon, hindi siya naglakas loob na buksan ito ng tuluyan. Binuksan niya lamang ito ng bahagya, saka sumilip gamit ang kanyang pulang mata. Ano kaya ang tunog na yon? Ngunit bago pa niya lubos na makita ang loob, isang napakabilis na water-based attack ang lumipad palabas. Sa sandaling iyon, agad niyang naramdaman ang isang nakakatakot na aura. Panganib, nang hindi na nag-aaksaya ng isang segundo, mabilis niyang isinara ang pinto upang maiwasan ang mas matagal at mapanganib na labanan. Buti na lang at naisipan niyang isara agad iyon. Dahil sa sumunod na segundo,
isang napakalakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng silid. Malamig na pawis ang Dam-Aloy sa kanyang likod. Grabe, ang lakas nun. Buti hindi ko siya pinakawalan. Napaisip siya, kung ganito kalakas ang presensyang ito, siguradong nasa tier 5 ang halimaw na to, malamang may combat power na higit sa 2,000. Napangisi siya, magpapalakas muna ako, babawiin kita mamaya. Binuksan niya ang kanyang information panel upang tingnan kung ilan na ang naipon niyang evolution points. Information panel, Host, Lin Hao, Species, One-Horn Fire Dragon, Level, 39, Combat Power, 1,000, Skills, Babbling, Super Berserk, Thunderclap, Super Rush, Super Night Battle, Super Camouflage, Super Scale Transformation, Powerful Bite, Powerful Tail Sweep, Ironclad Scales, Divine Power, Sea God's Blessing, Level 1, Passive. Excited siya. Sa pagkakataong ito, nakakuha ako ng 400,000 evolution points. Biglang sumugod ang sirena mula sa likuran niya, niyakap siya at isinubsob ang kanyang dibdib sa mukha niya habang masayang sumigaw. Sa pagkakataong ito, sapat na ito para makapag-evolve ka ng 2 beses ng sunod-sunod. Ngunit napangiwi siya sa inis. Nang may problema ako, iniwan mo akong mag-isa. Pero ngayong tapos na ang mahirap na parte, bigla ka nalang susulpot para magdiwang, na parang may ambag ka. Hindi niya pinansin ang naging reaksyon ng babae at sa halip, tuwang-tuwa niyang sinabi. Huwag mo nang intindihin ang maliliit na bagay. Dahil sa ikanikilos nito, wala na siyang nagawa kundi utusan siya. Umalis ka muna, kailangan kong maghanda para mag-evolve. Narinig ito ng dalaga, kaya tumango siya bilang pagsang-ayon at bumitaw. Sa sandaling iyon, ang buong katawan niya ay naglabas ng isang nakakatakot at napakalakas na aura. Nagpakita ang system. Evolution points minus 700,000. Iniisip niya, kapag nagising ako sa pagkakataong ito, magiging level 40 na ako. Siguradong magkakaroon ako ng bagong anyo. Samantala, sa laboratorio ng Dragon Team, maraming mananaliksik ang nakaupo at inoobserbahan ang sitwasyon ng mga mutated beasts na kanilang hinuli. Habang lumilipas ang oras, isang lalaking may salamin sa mata ang itinakip ang kanyang kamay sa kanyang bibig, tila nagtataka. Bakit may mga ganitong mutated creatures sa Longshan? Sa screen, makikitang nagde-deform ang mga puno, at hindi ito mukhang normal. Sa lupa, may mga kakaibang bulaklak na may mga matang gumagalaw-galaw sa gitna. Mas lalong naging agresibo ang mga hayop, kapag may kahit anong gumalaw sa harapan nila, agad silang susugod ng walang pag-aalinlangan. Isang scientist na may blonde na buhok ang nagsalita, nagbigay ng kanyang haka-haka. Marahil, ang paglitaw ng ET ay may kinalaman dito, posibleng na-stimulate nito ang buong kalikasan, kaya nagkaroon ng mutasyon sa lahat ng halaman at hayop sa bundok. Habang nag-uusap ang lahat, biglang pumasok si Professor Zhang. Sa sandaling marinig ang kanyang boses, agad siyang nilingan ng lahat. Mukhang napaka-dense ng source power sa lugar na iyon, hindi ba? Narinig ito ng lalaking may salamin at nalito. Source power, ano yun? Matalim na ipinaliwanag ni Xiao. Ang source power ay isang espesyal na enerhiya mula sa kailaliman ng universo. Kapag ang katawan natin ay tumatanggap ng GT virus at nag-i-evolve, ang source power ang nagbibigay sa atin ng natatanging lakas. Kung mas maraming source power ang makukuha, mas lalong lumalakas ang ating kakayahan. Sinundan ito ni Professor Zhang. Matagal na naming pinag-aaralan kung paano matutulungan ang mga sundalo na mas epektibong sumipsip ng source power mula sa hangin upang mapalakas ang kanilang katawan. Pero sa ngayon, napakalimitado pa ng aming resulta. Sa ngayon, tanging sa mga lugar na may mataas na konsentrasyon ng source power lang maaaring lumakas at mag-level up ang isang mandirigma. Sa sandaling iyon, biglang naalala ni Xiao ang eksena kung saan siya at si Lin Hao ay nagpalitan ng enzymes. Namula ang kanyang mukha, mabilis niyang tinakpan ang kanyang pisngi gamit ang kanyang kamay, tila may gustong sabihin tungkol sa cultivation. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malakas na alarma ang biglang tumunog mula sa likuran. May dumating na balita mula sa headquarters. Sa likuran ni Xiao, lumitaw ang isang lalaking may suot na armor na halos kapareho ng kay Li Jia.
Sa seryosong tono, sinabi nito, pinaghihinalaan ng headquarters na ang pagtaas ng source power sa Longshan ay may kaugnayan dito. Pagkatapos, ipinakita niya sa lahat ang mga larawan at video na nirecord sa panahon ng pagsalakay ni Lin Hao. Sa isang mabilis na sulyap pa lang, agad na nakilala ni Xiao na si Lin Hao ang nasa mga larawan. Ngunit sa halip na matuwa, nakaramdam siya ng matinding pag-aalala. Alam na kaya niya na nadiskubre na siya. Matapos ipakita ang mga larawan sa lahat, tinaas ng lalaking may armor ang kanyang kamay at sinabi. Kinain nito ang mutated earthworm at ang mutated tyrant dragon. Bukod pa roon, malubha nitong sinugitan ng 2 miyembro ng L organization. Ayon sa pagsusuri ng mga eksperto sa headquarters, ang nilalang na ito ay aktibo sa paligid ng Warlong Pond, pumapatay ng ibang mutated creatures. At ang pagtaas ng source power ay laging kasabay ng paglitaw nito. Malaki ang posibilidad na ito ang dahilan. Nagulat ang lalaking may salamin sa mata matapos marinig ang lahat. Bakit parang, tinutulungan pa tayo nito? Kumunat ang noo ng lalaking may armor at nagpahayag ng kanyang opinyon. Hindi lang basta parang tinutulungan tayo, totoong tinutulungan tayo. Pati nga ang 2 miyembro ng L organization, hindi nito pinatay. Biglang nagsalita ang lalaking blonde ng malakas. Posible kayang may kamalayan ito. At nag-iisip na parang tao. Tumawid ng braso ang lalaking may armor at kalmadong sumagot. Hindi ako makakasigurado, pero maaaring ito ay isang mutated creature na kontrolado ng isang makapangyarihang tao mula sa sibilyang populasyon. Narinig ito ng isang lalaki at tila nasabik. Isang tusong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. O kaya naman, hulihin natin ito at i-dissect para sa pananaliksik. Sa ganoong paraan, malalaman natin ang lahat. Nang marinig ang malupit na balak na gawin sa kanyang kasintahan, agad na tumutol si Xiao. Hindi niyo maaaring gawin yan. Nagulat ang lahat sa kanyang matinding reaksyon. Hindi nila inakala na isang scientist ang ganito katindi ang pagtutol. Napagtanto niyang masyado siyang naging padalos-dalos sa pagsagot, lalo na't usapang paglalagay kay Lin Hao sa operating table. Kaya ubos siya ng ilang beses at mabilis na nagpalit ng paksa. May nagawa akong breakthrough sa paggamit ng source power para sa cultivation. Ngunit kailangan ko ng isang lugar na may mataas na source power density upang gawing testing ground. Narinig ito ni Professor Zhang. At napasigaw sa pagkagulat, nakahanap ka ng cultivation method. Totoo ba ito? Sa seryosong tono, ipinaliwanag ni Xiao ang kanyang natuklasan. Ang mutated creature na ito ay may kakayahang pataasin ang source power density sa paligid ng Longshan. Kaya't iminumungkahi kong i-seal off ang Warlong Pond at panatilihin ito roon upang matulungan ako sa pagsasaliksik ng cultivation method. Nakita ni Professor Zhang ang loika sa kanyang sinabi. Sang-ayon ako, ang L organization at ang mga extraterrestrial creatures ay nagkakaisa. Sinusubukan nilang pukawin ang paggising ng mga mutated creatures. Kailangan nating palakasin ang ating mga sundalo upang mapaghandaan ang mga paparating na panganib. Napabuntong hininga si Xiao sa ginhawa. Mukhang pansamantala ng ligtas si Lin Hao. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito para alamin ang kanyang mga lihim at ang source power cultivation method. Biglang, global rank ang update. Isang scientist ang sumigaw ng malakas. May bagong mutation data na in-upload mula sa isang bansa. Agad niyang inutusan ang operator sa harap ng control screen. Buksan mo, tingnan natin ang update. Lumapit si Xiao sa computer operator. Tingnan muna natin kung may nagbago sa top rankings. Kailangan nating maghanda sa anumang panganib. Yes, ma'am. Mabilis na pindot sa isang button, at lumitaw sa screen ang imahe ng isang mutated octopus. Rank 1, Dark Octopus, Danger Level, SSS. Lokasyon, Bermuda Triangle. Unang paglitaw, 1999. Haba, 300 metro pataas. Katangian, nananatili sa kailaliman ng dagat. Hindi pa ganap na alam ang paraan ng paggalaw at pag-atake nito. Insidente, noong 1999, nagpadala ng maraming submarino ang International Coalition para imbestigahan ito, ngunit lahat ay nawala. Napabuntong hininga si Xiao. Mabuti naman at nananatili pa ring tulog ang rank 1. Ngunit, lumabas sa screen ang rank 2, at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Rank 2, Golden Flame Demon Bird, Danger Level,
SS. Unang paglitaw, 5 ng Pebrero taong 2023, sa Ancient City of Lynch. Katangian, kapag pumapagaspas ng pakpak, umaabot ang haba nito sa 120 metro. Insidente, sinunog ang buong lungsod ng Lynch sa loob lamang ng ilang minuto. Hinaplos ni Xiao ang kanyang baba. Mukhang wala namang pagbabago sa top 2. Ngunit, napaatras ang scientist sa harapan niya. Nagkaroon ng pagbabago sa rank 100. Lumabas sa screen ang isang malabong imahe ng isang mutated creature na balot sa apoy. Rank 100, Unnamed Creature, Danger Level, B. Lokasyon, Longyan City. Haba, 16 na metro. Katangian, may katawan na balot sa gintong apoy. Isang amphibious reptilian mutant. Unang paglitaw, Hunyo taong 2023. Insidente, matapos kainin ang mutated tyrant dragon, bigla itong naglaho. Isang scientist ang napabulalas. Hindi ba ito ang nilalang na pinag-uusapan lang natin kanina? Nanlamig si Xiao. Si Lin Hao, napasama na sa global ranking. Sa sandaling iyon, isang doktor ang lumapit. Ang bilis ng balita, sumagot ang lalaking may salamin. Siyempre, ang website na ito ay Global Cooperation Project. Lamang ang mga mandirigmang may GT virus awareness ang may access dito. Idinagdag ng lalaking may armor. Ngayon na nasa global ranking ito, tiyak na maraming grupo ang maghahanap dito, pati ang L organization. Sa matinding pag-aalala, sumigaw si Xiao. Napakalapit ng mutated creature na ito sa akin, hindi ito dapat mapatay. Mabilis na maglabas ng utos upang i-seal off ang Hualong Pond. Naunawaan ni Profesor Zhang ang sitwasyon. Magsusumit ako ng report ngayon din. Biglang tumunog ang telepono ng lalaking may armor. Sinagot niya ito, ilang segundo lang, bigla siyang natigilan. Nang ibaba niya ang tawag, namutla siya at sumigaw. May bagong mutated creature na natuklasan malapit sa Longshan. Ang lalaking may salamin, na hindi pa rin batid kung gaano kalakas ang nilalang, ay hindi nagpakita ng anumang emosyon at walang pakialam na nagtanong. Napakaseryoso mo, malakas ba talaga ang nilalang na ito? Hindi rin sigurado ang lalaking may armor kaya ipinakita niya ang larawang kakat rating lang sa malaking screen upang makita ng lahat. Hindi ko rin sigurado kung gaano ito kalakas. Sa ngayon, isa lang sa mga paa nito ang nakuhanan ng larawan. Sa larawan, makikita ang isang malaking paa na may mahahabang matatalas na kuko. Ang pangunahing problema ay, ang larawang ito ay kinuha ng mga ordinaryong tao at ngayon ay kumalat na sa internet. Pagkarinig nito, nagulat si Xiao. Ano? Samantala, si Profesor Zhang na sanay na sa ganitong pangyayari, ay hindi na nagulat. Magdudulot ito ng takot sa mga tao, alam nyo yan. Ang scientist na may salamin ay napuno ng pawis sa kaba. Pwede ba nating gamitin ang palusot na ito ay isang special effect mula sa pelikula upang mapigilan ang pagkalat ng balita? Ngunit seryosong sumagot si Cheng. Kamakailan lamang, may kumakalat na balita na ang Dragon King Temple ay napaka-epektibo. Maraming tao ang pumunta roon upang magdasal. Sa oras ng insidente, maraming tao ang nakasaksi mismo sa pangyayari. At dahil hindi pa humuhupa ang balita, malabo na nating malinlang sila ngayon. Sa puntong ito, hindi na nais pang magtago ni Profesor Zhang. Bakit pa natin ito kailangang pagtakpan? Ang impluensya ng GT virus ay lalawak pa. Kalaunan, magbabago rin ang buong planeta. Tumayo siya ng matuwid, puno ng kumpiyansa, at matatag na nagpahayag. Hindi na ito mate atago. Narinig ito ng lalaking may armor at pinagpawisan siya ng malala. Ibig mong sabihin, ilalantad na natin ang katotohanan. Mahinang tumango si Profesor Zhang habang nananatiling determinado. Hayaan natin silang unti-unting masanay. Naniniwala akong balang araw, matutuklasan din ng sangkatauhan ang katotohanan. Hindi alam ni Xiao kung ano ang dapat gawin kaya gumawa siya ng bahagyang naguguluhang ekspresyon. Matutuklasan nila ang katotohanan. Ang panahon kung saan malalaman ng lahat ang tungkol sa mga mutated creatures ay dumating na. Samantala, sa isang bundok kung saan lumitaw ang kamay ng mutated creature. Ang mga tao sa paligid ay patuloy na kinukuhanan ito ng litrato gamit ang kanilang mga cellphone habang namamangha. Isang paa pa lang ito, paano pa kaya ang kabuuan? Tiyak na mahigit 30 metro ang laki nito. Nakakatakot. Baka ito ay isang publicity stunt lang.
Sa kabilang dako, si Lin Hao ay patuloy pa ring nakabalot sa enerhiya ng ebolusyon, ngunit unti-unti na itong humihina. Makalipas ang ilang sandali, natapos na ang kanyang ebolusyon. Itinaas niya ang kanyang mga kuko sa harap ng kanyang mukha at ininspeksyon ang sarili. Hindi masama, ramdam kong mas lumakas ang katawan ko. Sayang lang at hindi pa ako naging ganap na Flood Dragon. Pagkatapos niyang sabihin iyon, biglang naglabas ng abiso ang sistema. Binabati kita, host, sa pag-abot sa level 40. Nakakuha ka ng isang purple chest. Isang magandang, kumikislap na purple chest ang lumitaw sa harapan niya. Sa labis na pananabik, agad niya itong binuksan. Tingnan natin kung anong meron sa loob. Nang bumukas ang dibdib, lumabas ang mga kumikinang na asul na liwanag na parang mga shooting star. Kasabay nito, mahigpit niyang isinara ang kanyang mga kamao at nagdasal. Purple chest, sana maging red. Pinakamaganda kong gold. Sa sumunod na segundo, lumabas ang nakuha niyang kasanayan. Corrosive sharp teeth. Kapag umatake, nagkakaroon ng nakakalasong asido ang mga ngipin na kayang bamutas ng matitibay na depensa. Pagkakita niya sa kasanayan, agad siyang napabulalas. Corrosive sharp teeth. Napakagandang combo nito sa corrosive claws. Ngunit habang nagsasalita siya, biglang lumabas ang isang bugzo ng luntiang na enerhiya mula sa kanyang bibig. Pagkatapos, isa-isa nang nalaglag ang lahat ng kanyang ngipin. Agad siyang nataranta. Aba, nawalan ako ng ngipin. Ang corrosive sharp teeth ba, pati sarili ko kaya nitong tunawin. Ngunit hindi nagtagal, mabilis na tumubo muli ang kanyang mga ngipin, mas mahaba at mas maputi kaysa dati. Matapos ang mabilis na pagbabalik ng kanyang ngipin, tinusok niya ito gamit ang kanyang daliri at ngumiti. Napakatalas. Kung meron na ako nito noon, mas madali sanang talunin ng pulang kaliskis na higanteng buwaya. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang kanyang impormasyon panel. Host, Lin Hao. Lahi, One-Horn Fire Dragon. Level, 40. Laki, 21 metro ang haba. Timbang, 20 tonelada. Kabuuang lakas, 1100. Mga kasanayan, Babalang, Super Berserk, Thunderclap, Super Rush, Super Night Battle, Super Camouflage, Super Fire Scales, Powerful Rhino Charge, Powerful Tail Sweep, Ironclad Scales, Divine Power, Sea God's Blessing, Level 1, Passive. Napatalon sa tuwa ang sirena. Ang iyong lakas ay tumaas. Ngunit hindi ganoon kasaya si Lin Hao. Tumaas lang ng 100 points, mukhang kulang pa ang level 40 para sa isang malaking pagbabago. Kailangan ko pang maabot ang level 50. Pero sa ngayon, hindi ko muna ito iisipin. Kailangan ko pang ipagpatuloy ang ebolusyon ko. Sa sandaling iyon, muli siyang bumalot sa gintong liwanag. Pagkatapos ng isa pang ebolusyon, ininspeksyon niya muli ang kanyang katawan. Mukhang hindi ito nagbago ng husto. Kaya, binuksan niya ang kanyang information panel. Level, 41. Laki, 22 metro ang haba. Timbang, 21 tonelada. Kabuuang lakas, 1181. Napailing siya at napabuntong hininga. Kakaunti lang ang naging pagbabago. Ngunit biglang narinig niya ang isang sigaw mula sa itaas. Diyos ko, huwag mo akong itulak. Nahulog ang cellphone ko. Maya-maya, ang cellphone ay dahan-dahang bumagsak sa harapan niya. Dahil dito, nakita niya ang isang headline. Longshan may mutated creature. Napamulagat siya sa gulat. May mutated creature sa Longshan. Sinimulan ng sirena na haplosan ang kanyang baba habang nag-iisip. Posible bang ang iyong ebolusyon ang dahilan ng pagyanig ng bundok? Baka naman ang nilalang na ito ay nakatago sa loob mismo ng bundok. Kumunat ang noo ni Lin Hao at matapang na nagpasya. Hindi ko ito pwedeng palampasin. Kailangan kong siyasatin ito ngayong gabi. Habang naghihintay, siniguro niyang lubusang lumubog ang araw at nilamon ng dilim ang buong paligid bago siya dahan-dahang lumitaw mula sa tubig. Pagdating sa pampang, itinagilid niya ang kanyang mukha patungo sa bundok upang pagmasdan ang nakitang paa. Talagang may kakaiba rito. Ano kaya ang klase ng nilalang na ito? Habang nag-iisip siya, isang liwanag ang biglang lumitaw sa kalangitan at lumipad sa kanyang yulunan, isang bulalakaw. Ngunit agad niyang inalala ang mga katulad na eksenang nangyari na sa lungsod noon at napagtanto. Mali, hindi ito isang bulalakaw. Ito ay mga ET. Hindi nag-aksaya ng oras si Lin Hao.
Pinakinang niya ang kanyang buong katawan sa gintong liwanag at agad na lumipad upang habulin ang liwanag. Matapos ang maikling paglipad, nakasalubong niya ang isang nakabaluting sasakyan na papasok sa kabundukan. Dragon Team kaya sila, nagpatuloy sa pagmamaneho ang sasakyan sa loob ng ilang sandali bago biglang huminto. Dahil dito, hindi rin gumalaw si Lin Hao at nagtago sa likod ng isang malaking bato habang patuloy na naninilip upang obserbahan ang sitwasyon. Maya-maya pa, dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan. May isang lalaking bumaba mula rito at nagsalita. Ayon sa pinakabagong impormasyon, dito malapit lalapag ang barko. Inutusan tayo ng organisasyon na ihanda ang pagsalubong. Ang unang lumabas sa sasakyan ay isang matandang lalaki, kasunod ang isang mas batang lalaki na may kayumangging buhok. Sumagot ang mas bata, "Siyempre, dahil siya ay isang mandirigmang nasa super strong tier 4. Habang nakikinig sa kanilang pag-uusap, napagtanto ni Lin Hao na ang mga taong ito ay hindi mula sa Dragon Team kundi sa ET Organization. Habang pinagmamasdan niya ang mga lalaking bumaba sa sasakyan, biglang may napansin siyang pamilyar na figure. Sandali, kilala ko yata ang taong yun. Pinaikit niya ang kanyang mga mata sandali at mas pinatalas ang kanyang paningin. Sa isang iglap, namutla siya sa kanyang natuklasan. Tama nga, kilala ko siya. Dahan-dahang tumaas ang kilay ni Lin Hao, hinimas ang kanyang baba, at may matamis na ngiting lumitaw sa kanyang mukha. Hindi ba siya ang taong nagtangkang pumatay sa akin noon? Sa pagkakataong ito, ikaw naman ang bumagsak sa kamay ko. Tignan natin kung sino ang matitira sa dulo. Sa gitna ng kanyang mga iniisip, biglang lumitaw ang isang dambuhalang spaceship sa kalangitan. Unti-unti itong bumababa habang ang dalawang lalaki ay mabilis na lumapit dito. Sa kanilang harapan, humahampas ang malalakas na bagzo ng hangin. Pinanood ni Lin Hao ang barko at napabulong sa sarili. Sa wakas, narito na sila. Ang batang lalaki, na ngayon lang nakakita ng ganitong tanawin, ay napuno ng pag-aalala. Napansin ito ng matanda at agad siyang pinigilan. Umatras ka, hayaan mong ako ang humarap sa kanila. Bagamat may alinlangan, sumunod naman ang bata at sinabing, "Opo." Dahan-dahang bumukas ang pinto ng spaceship at isang rampa ang bumaba. Mula sa loob, isang figure ang lumabas. Agad na lumapit ang matandang lalaki na may labis na paggalang at nagsabi, "Maligayang pagdating sa daigdig. Ako ang ipinadalang kinatawan ng L Organization upang salubungin kayo." Sa gitna ng usok, lumitaw ang isang nilalang na nakasuot ng asul na bakal na baluti, animoy isang makapangyarihang superhero. "Mga tao, lumuhod kayo." Sa harap ng matandang lalaki at ng bata, tumawid ng braso ang dayuhan at seryosong nagtanong. Nahanap na ba ang mga guho ng lungsod na ito? Agad namang sumagot ang matanda ng walang pag-aalinlangan. Isa sa mga guho ay natukoy na. Bukod doon, may lumitaw na higanteng mutated creature sa tapat ng Longshan. Narinig ito ng batang lalaki at tumango bilang pagsang-ayon. Habang patuloy na nakikinig mula sa malayo, unti-unting napuno ng sagot ang mga katanungan ni Lin Hao. Habang nakatitig sa tatlo, ang matanda, ang bata, at ang asul na dayuhan, isa lang ang naiisip niya. Tama ang hinala ko. Ang nilalang na lumitaw kanina ay Jin Aiseng nila. Ang organisasyon nilang ito ay nakikipagsabuatan sa mga extraterrestrial. Hindi niya maiwasang mag-alala. Ano ba ang ginawa ng daigdig para karapat-dapat sa ganitong kalupitan? Bakit ba ang mga dayuhan at ang organisasyong ito ay palaging gigising sa mga mutated creatures, sa kanila papatayin, na parang nasa loob lang sila ng isang zoo? Matapos marinig ang lahat ng nais niyang malaman, ngumiti ng bahagya ang asul na dayuhan. Mas mahalaga para sa kanya na malaman na may isang dambuhalang nilalang ang lumitaw. Matapos kong sirain ang mga barkong ito, dadalhin ninyo ako roon upang makita ito. Habang nagsasalita, isang pindutan ang lumitaw sa kanyang kamay, isang self-destruct button. Isang pindot lang dito, at tuluyang mawawala ang mga barko. Napangiti ang matanda, ngunit sa kaloob-looban niya, nag-aalab ang panghihinayang. Wala siyang nagawa kundi ngumiti at tumango. Wala akong laban sa kanya. At ako ang kinatawan ng organisasyon. Hindi ko siya maaaring galitin. Pagkasabi niya nito, lumapit ang dayuhan sa barko. Hawak pa rin ang self-destruct button sa kanyang kamay. Narinig ni Lin Hao ang mga salitang, "wasakin," at agad na kumunat ang noo.
Ang buong katawan niya ay nanginig sa bad trip, tinitigan niya ang mga ito. Hindi basta-basta maaaring masira ang bagay na ito. Kung masisira ito ng ganun lang, marami sa kanilang impormasyon ang maitago. Kailangan ko silang pigilan agad. Agad siyang tumakbo patungo sa asul na superhero, parang palaso. Gamit ang matutulis na pangil at pambihirang bilis, hindi binigyan ng pagkakataon na maghanda ang mga ito. Nang magkamali sila at napansin ito, wala na silang oras na mag-react. Ngunit sa hindi inaasahan, mabilis na nag-react ang asul na superhero. Isang simpleng iwas lang at naiiwasan niya ang atake ni Lin Hao, na nagpapakita na hindi basta-basta ang mga kakayahan nito. Pagkatapos maiwasan ang atake, mabilis na nag-counterattack ang asul na superhero. Nagtipon ng mga yelo na palaso sa kanyang kamay at itinapat ito kay Lin Hao. Habang ang mga palaso ay pumuputok sa ere, agaran niyang ginamit ang mga kamay at katawan upang hadlangan ang mga atake. Narinig ang tunog ng matitigas na kaliskis sa kanyang katawan. Habang tinatanggap ang mga tama, buti na lang matibay ang kaliskis ni Lin Hao, kung hindi ay naging epektibo ang mga atake na ito. Nang makita na walang epekto ang mga atake, agad naglabas ng laser sword ang asul na superhero mula sa kanyang palso. Mabilis na nakita ni Lin Hao ang asul na superhero na papalapit sa kanya. Sa bilis ng liwanag, hinampas ang espada papunta sa ulo ni Lin Hao. Ang bilis ng atake ay sobrang taas. Ngunit sa kabutihang palad, naiwasan ni Lin Hao ang espada. Ilang milimetro lang ang layo mula sa kanya. Talagang ang walang awa ang lalaki na ito. Pagkatapos maiwasan ang espada, mabilis na ginamit ni Lin Hao ang kanyang liksi upang mag-counterattack. Hinampas ang buntot sa ere at tinamaan ang asul na superhero sa tiyan. Agad siyang lumipad papalayo dahil sa lakas ng hampas. At nawala rin ang espada mula sa kanyang kamay. Sa reflex, tumilapon siya pabalik ng ilang metro. Ang buong katawan ay bumangga sa lupa at nagkaroon ng malakas na tunog. Nagliliparan ang alikabok habang hindi pa rin maintindihan ng dalawang lalaki kung ano ang nangyari. Lahat ng ito ay nangyari masyado ng mabilis para mag-react sila. Pagkatapos nilang matanto ang nangyari, nakita ng matandang lalaki ang pulang nilalang na lumitaw sa harap niya. At dali-daling sumigaw, "Flood Dragon!" Siya ay nagpanik din. Pagkatapos makita ng batang lalaki, nagpanik din siya. Ang asul na superhero, matapos matulak palayo, ay agad na bumangon. At inactivate ang helmet niya upang i-scan ang impormasyon tungkol sa nilalang sa harap niya. Ang mga elektron ay nagsimulang magdulot ng kuryente pataas at pababa. At siya ay nagbulong, Combat Power 1001. Matapos makita ang datos, nagulat siya at mabilis na sumigaw. Combat Power 1245. Paano nangyari yun? Agad niyang pinulot ang espada. Habang tumitingin siya, nakita niyang papalapit si Lin Hao. Parang tigre na puno ng tapang. Tumakbo si Lin Hao at sumigaw. Magiging mapanganib ka kapag iniiwasan mo ako. Hindi papatalo ang asul na superhero. Humarap siya at tumaas sa ere gamit ang isang malapit na aerial attack. Hinampas ang espada sa ulo ni Lin Hao. Ngayon tiyak tapos ka na. Sumigaw siya. Huwag kang maging ganun ka-arogante. Makalma lang si Lin Hao at pinanood ang paglapit ng kalaban. Agad niyang binuksan ang bibig at naglabas ng mga apoy patungo sa asul na superhero. Nakita ng asul na superhero ang mga apoy at agad na umatras. At sumigaw kay Lin Hao, "Hindi ako tinatablan ng temperatura na yan. Anong silbi ng nilalang na ito kung kaya lang magbuga ng apoy?" Ganito lang ang lakas ng combat power niya. Nakita ng asul na superhero ang pagkakataon at agad na tumaas. At tumama ang ulo ng espada sa ulo ng nilalang. Ngunit tila wala itong epekto. At habang nararamdaman ng asul na superhero ang paglapit ng espada, agad nag-activate si Lin Hao ng kanyang skill na Black Iron Scales. Akala mo ba't walang silbi ang mga kaliskis ko? Huwag mong isipin na kayang hatiin ang ulo ko ng espada. Nagtaka ang asul na superhero. Ilang beses ko nang binigyan ng lakas ang atake ko. Pero bakit wala itong epekto? Nang matanto na hindi kayang saktan si Lin Hao, agad siyang umatras at gumawa ng distansya mula sa kanila. Masyado itong delikado. Hindi ko inisip na kaya niyang pigilan ang atake ko nang hindi nasasaktan. Hawak pa rin ng asul na superhero ang espada. Napuno ng mga tanong sa kanyang isipan. Damn!
Bakit ang tigas ng katawan ng mutidong nilalang na ito? Kung sa ibang pagkakataon, tapos na ito sa isang atake. Pero ngayon, wala lang. Nakita ni Lin Hao ang kalituhan sa mukha ng asul na superhero at ngumiti. Hindi mo ba alam? Tumutulong ka lang sa akin upang magising. Hindi naman masama ang epekto. Malamang hindi niya napagtanto na ang nagsasalita ay may ibang ibig sabihin, pero ang nakikinig ay naintindihan ito sa ibang paraan. Habang nagyayabang si Lin Hao muling, sumugod ang hangal, at dumausdas tungo sa ating bida. At tumalon ng napataas, inihanda agad ang kanyang espada mula sa itaas. Napagtanto ni Lin Hao na ang atake na ito ay malakas. Agad siyang naghanda, nakatuon ang mata mula sa itaas. Agad niyang inaktibo ang flame scale at nagpabago ito sa kanyang buong katawan, agad siyang napalibutang ng nagbabagang apoy, ay sumigaw tila hinihigop ang mga apoy sa paligid. Nagulat ang lalaki hindi nakagalaw, hindi niya inaasahan ang ganitong pagbabago ng ating bida. Agad siyang napako sa kanyang kinaluluguran. Bago pa siya makagalaw, isang malakas na atake mula kay Lin Hao, isang paghampas ng buntot na may apoy. Habang nasa ere, inihampas na ng tuluyan ni Lin Hao ang kanyang buntot dito, na dumiretsyong tumama sa katawan ng lalaking nakabaluti ng bughaw. Sa lakas nito ang impact ay parang tumagos sa katawan ng lalaking nakabaluti. Ngunit hindi ito ininda bagkus naglunsad pa ito ng isa pang atake mula sa kanan. Hindi nagpasindek ang ating bida, agad niya sinabayan ang atake ng superherong kumag at ginamit ang kanyang mga matatalas na kuko. Sa lakas ng puwersang iyon, ang espada nito ay tumalsik sa lupa at tumusok ng mariin. Agad na nilapitan ni Lin Hao ang kumag habang pinagmamasdan ito pababa. Tuluyang napahiga ang mayabang na superhero sa lupa, basag ang baluting pangulo. At agad siyang pinatungan ni Lin Hao habang nanlilisik ang mga mata at pinakapikita ang matatalas na kuko. Agad na yumuko ang ating bida at tinanong nito ang kumag, sabihin mo sakin kung ano ang esaktong bagay na gusto niyong gawin. Ang lalaki pala ay hindi ganap na ito pala ay isang tao. Nagulat ito na nakakapagsalita pala ang ating bida. Nagalit si Lin Hao sa hindi pagsagot nito. Sumigaw ang ating bida at sinabi na sagutin mo ang tanong ko, sabay hampas ng banto sa katawan nito. Habang pinagpapawisan at kinakabahan tinanong niya si Lin Hao, kung pumunta ba siya dito sa mundong ito, para ba mapahusay mo ang pangangaso sa lupain. Napangisi naman si Lin Hao sa tanong nito. Napagtanto niya na tama ang sinabi ng dati. Ngayon alam mo na, ano namyabang na sambit ng lalaki kay Lin Hao. Agad na nap-icon si Lin Hao. Agad na hinawakan nito ang kanyang ulo. Mayabang pa nagsaad ito na kayong mga mabababang nilalang ay hahanapin mamaya or sa mga susunod na araw. Inangat ni Lin Hao ang kumag na lalaki gamit ang kaliwang kamay. Biglang kinabahan ang lalaki na kanina lang ay matapang, ngayon ay natataranta habang hawak ang kamay ng ating bida. Tinanong ng kumag kung ano ang ginagawa niya. Nagmakaawa siyang bitiwan siya nito. At pakawalan tutulungan daw siya nitong mag-evolve. Sa isang nakakatakot na tinig nagwika ang ating bida. Sabihin mo. Galit na inihagis ni Lin Hao ang asul na superhero sa ere, huminga ng malalim at bumuga ng isang malaking bola ng apoy. Sumigaw siya, sino ang tinatawag mong mababang nilalang? Pumutok ang mga flaming palabas. Pagkalipas ng ilang segundo, ang amoy ng nasunog na karne ay kumalat sa hangin. Nang maglaho ang usok at apoy, ang asul na superhero ay lumitaw sa lupa. Hindi na siya makakapagsalita kay Lin Hao, at wala na siyang pagkakataon. Nilapitan ni Lin Hao at nagsimula siyang kumain. Binuksan niya ang kanyang bibig ng malaki at nilamon ang bawat piraso ng karne. Dahil bagong inihaw ang karne, medyo mainit ito kaya't humihip siya habang kumakain. Oh! Bumagsak ang pawis habang siya'y kumakain. Ang system panel ay lumitaw sa harap niya. Natapos na ang mahirap na misyon. DevR tier para sa mandirigma. Nakatanggap ng mga evolution points. Gantimpala, purple treasure chest. Habang may piraso ng karne pa sa kanyang bibig, tiningnan niya ang balita habang ngumunguya at hinahalo. Bagaman medyo nakakasuka, ito ay mga evolution points. Tinapos niya ang huling piraso. Nilapitan ni Lin Hao ang treasure chest at ngumingiti. Pinagpag niya ang kanyang mga kamay, naghahanda na buksan ang chest, ang kanyang bibig ay malaki ang ngiti.
200,000 evolution points at isang purple treasure chest. Tingnan natin kung ano ang makukuha ko. Habang masaya niyang binubuksan ang chest, sa likod niya, ang dalawang kalalakihan mula sa ET organization, matapos masaksihan ang buong pangyayari na nangyari sa loob ng 5 minuto, mabilis na tumakas. Ang bawat hakbang ay magaan, nagsusumikap na hindi makita ng halimaw sa harap nila. Bagaman nagdiriwang ng tagumpay, nang magsimula ng tumakas ang dalawa, naramdaman niya ito. Napansin ni Lin Hao na tumatakbo ang dalawa at mabilis na huminga ng malalim, bumuga ng isang stream ng apoy na kasing init ng lava patungo sa kanila. Hindi agad nakapag-react ang dalawa. Sa isang hininga ng apoy, pinahiga niya ang dalawa na dumudulas sa lupa, hindi makagalaw. Nilapitan ni Lin Hao. Ang dalawa ay walang malay. Plano ko sanang lapitan sila para interogahin at kumuha ng impormasyon. Mahirap silang hulihin ng buhay, at sayang kung pabayaan ko sila. Bigla, narinig niya ang tunog ng makina ng sasakyan mula sa malayo. Tumingin siya at nakita ang mga headlights na kumikislap ng maliwanag, papunta sa direksyon nila. Kung ganoon, hindi maganda. Marami pa akong tanong na gusto kong itanong sa inyo. Kailangan kong umalis bago may dumating na tao. Nilapitan niya ang asul na superhero na nakahiga at inabot ang asul na quartz sa kanyang dibdib. Pagkatapos, tiningnan niya ang spaceship sa harap niya at ngumiti. Sayang, hindi mo ito madadala. Kung gusto mong sirain ang spaceship, kailangan mo munang magtanong sa akin. Napansin na ang convoy na malapit na, mabilis siyang tumakbo upang hindi siya makita. Kahit na ang combat armor lang, hindi ito mawawala. Isipin na lang na nagbunga ang pagbisita kong ito. Para sa spaceship at mga dalawang lalaki, iiwan ko na lang sa mga darating na mag-aasikaso. Nang huminto ang convoy, natuklasan nila ang lokasyon ayon sa abiso, isang malaking UFO na nasa maluwang na lugar sa kagubatan. Mula sa loob ng sasakyan, mabilis na nakilala ni Xiao ang bagay na nasa harap niya. Itinuro niya ito at sinabi sa armored man, "Diyan." Iyon ang spaceship na nabanggit sa balita. Sumunod sa direksyon ni Xiao, tumango ang armored man. Si Xiao, puno ng kasiyahan, mabilis na binuksan ang pinto at lumabas ng sasakyan. Inabot niya ang kanyang coat at naglakad papalapit, binabantayan ang lalaki na lumabas ng sasakyan, tinitingnan ang katahimikan ng paligid. Mula sa malayo, may tinig na tumawag. "Mag-ingat ka, may mga ETs." Parang tahimik lang ito bago ang bagyo. Mabuting mag-ingat. Paglapit at walang nakitang sagabal, sinabi ni Xiao. Tila wala ang mga ETS dito. Nakaramdam ng kakaiba ang lalaki dahil hindi basta-basta iniiwan ng mga extraterrestrial ang kanilang mga gamit at tumatakas. Ang matalinong kuneho ay may 3 lungga. Dumating ang mga nabigong ito sa Earth upang sirain ang spaceship. Una, buo pa ang barko, kaya bakit wala ang mga ETS? Muling tumingin sa kaliwa at kanan, at wala pa rin. Si Xiao ay nag-isip. Kinurot ang kanyang mata at nagsimula mag-isip. Siguro nasira ang loob ng spaceship kaya hindi maaaring lumabas ang mga ETS. Habang nag-uusap ang dalawa, may isang subordinate na kumuha ng remote control mula sa lupa. Mabilis niyang tinawag ang atensyon ng dalawa at sumigaw, "May remote control dito." Narinig ito ng dalawa at mabilis na lumingon sa kanya. Agad ding ibinigay ng subordinate ang remote control. Ang armored man ay tinitigan ito ng may pagkamangha. Hindi pa rin nauunawaan kung paano ito gumagana. Ito ang unang beses kung makita ito, para saan kaya ito? Tanong niya, si Xiao ay nakatayo sa tabi, nakakross ang kanyang makabraso, tahimik na nagmamasid. Pagkatapos, parang may nahulaan siya, tiningnan ang lalaki at sinabi, baka ito ay isang detonation device. Ang sagot na ito ay agad na ikinagulat ng dalawa. Ganun ba? Halos napindot na natin ang self-destruct button. Nakita ang kanilang mga ekspresyon, nagpatuloy si Xiao, kung ang detonation device ay buo pa, posible na ang spaceship ay gumagana pa. Kung ganoon, tingnan natin kung may sira o kung ito'y na-detonate na, sabi ng lalaki. Malinaw na hindi pa ito na-detonate. Serious ba kayo? Tanong ng lalaki habang tinitingnan ng UFO sa harap niya. Pero hindi ba't hindi nila nasindihan ang self-destruct button at tumakas agad? Parang hindi pwede, sabi ng subordinate. Masyado itong hindi kapanipaniwala. Karaniwan, pinipindot nila ang self-destruct button pagdating nila, hindi ba? Hindi ba nila dapat ginawa agad?
Magpapakain ba sila ng fa tapos babalik para sirain ang barko? Ang pagsira ng barko ay nangangailangan ng tamang oras. Hindi nagsalita si Xiao, naglakad siya ng ilang hakbang at pagkatapos ay dahan-daang nagsalita, hindi sila tumakas, tinamaan sila. Nang marinig ng dalawa ang sinabi niya, nagulat silang muli. Tinamaan, sino ang umatake sa kanila? Tanong ng lalaki. Nakita niyang nakatayo lang si Xiao, nagtakbuhan sila para tingnan ang sitwasyon, at talagang may mga bakas na iniwan sa lupa. Bumaling si Xiao at sinabi, inatake sila ng isang mutated na nilalang. Kung ganoon, lahat ng ito ay may dahilan, sagot ng lalaki habang pinapahid ang kanyang baba, na parang naisip ang sagot. Sa laki ng mga bakas, mukhang may creature na 10 hanggang 20 meters ang taas. Hindi pwedeng maliit lang ito. Anong klase ng nilalang kaya ito? Tanong ni Xiao. Sinuri pa ng lalaki, may mga palatandaan ng pagsabog sa paligid. Kung hindi dahil sa espesyal na kagamitan ng ET, ibig sabihin ay ang mutated creature na ito ay kayang magbuga ng apoy. Nang marinig ng lalaki ang analysis ni Xiao, nagpanik siya. Posible bang may ganitong kalakas na mutated na nilalang dito? Wala akong narinig na ulat tungkol dito. Sinuri muli ng lalaki, wala ring bakas ng mga paa na nagsasabing umalis sila dito. Habang narinig ito, napansin ni Xiao na may mali sa sitwasyon. Katulad ng haka-haka ng lalaki, napansin ni Xiao na may kakaiba. Binaba niya ang ulo at tinitingnan ang mga bakas sa lupa. Malaki ang mga mata niya, may haka-haka na pumasok sa isip niya. Could it be? Tanong niya sa kanyang sarili. Sa gilid, mabilis na nakita ng subordinate ang dalawang lalaking nawala ng malay. Agad niyang nilapitan at sumigaw, buhay pa ang mga ito. Maaari natin silang tanungin kung anong nangyari. Nang marinig ng lalaki, natuwa siya at sumigaw, ayos. Dalhin ang mga ito pati na ang spaceship. Tahimik lang si Xiao, hinayaan niyang ang lalaki na ang hamandal sa lahat. Pagkatapos mag-utos sa kanyang mga subordinate na kunin ang dalawa, lumingon ang lalaki kay Xiao at may kasiyahan, ang laki ng ating noni. Bumalik na tayo, subalit, kabaligtaran ng kasiyahan ng lalaki, naka-cruise ang mga braso ni Xiao, tila nag-iisip at may inaalala. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya, sandali. Nakita ko na, ang hugis at ang apoy na ginugol nito, hindi mo ba ito nakakaramdaman na pamilyar? Parang may naisip ang lalaki, tiningnan siya at seryosong sinabi, ang ibig mo bang sabihin ay ang mutated creature na nakita natin kanina? Oo, pero kapag pinag-isipan mong mabuti, parang tama. Nga na may ugnay ito. Matapos ang maraming pagsusuri, sinabi ni Xiao, tungkol naman sa mga nawala ng malay kanina, sila ay mga miyembro ng L Organization, tama ba? Binuo silang buhay at buo pa ang spaceship pero nawawala ang mga ET. Pagkatapos marinig ang pagsusuri ni Xiao, parang nagising ang lalaki. Naisip niya at nag-exclaim, tama. Sa kasong ito, mukhang tinutulungan tayo ng mutated creature. Ngunit, ayon sa mga tala, tama, nasa 13 meters lang ang taas nito. Pagkatapos niyang sabihin ito, naging tahimik ang lalaki. Pinag-isipan niya ito at nagtanong, baka naman. Hindi pinatagal ni Xiao ang sagot. Tinitingnan ng mga bakas, sinabi niyang, oo, ito ay umuusad. Ang lalaki, nang marinig ito, nagpanik. Hindi pwedeng mangyari ito. May mga pampublikong usapin at mga pribadong usapin. Ang pagtulong sa Dragon Team ay isang bagay, pero ang mabilis na pag-evolve. Paano ko sasabihin ito sa boss? Diyos ko, tila kinakabahan si Cheng habang mariing nagsalita, iginiit niyang imposible ang sinasabi, wala pang naitalang pagkakataon kung saan ang isang mutated na nilalang ay nag-evolve. Naguguluhan si Xiao sa sinabi nito. Hindi niya napigil ang sumagot. Paano mo nasabing imposible? Kitang-kita namang siya. Bigla siyang natigilan. Muntik na siyang madulas. Sa isang iglap, bumalik sa alaala ni Xiao ang matamis na halik nila ng kanyang asawa. Napalunok siya, agad na ipinatong ang kamao sa kanyang labi, at bahagyang namula habang iniisip ang mga nangyari noong araw na iyon. Napahawak naman si Cheng sa kanyang baba, worry nag-iisip sa sagot ni Xiao. Tinaasan niya ito ng kilay at malamig na nagtanong, anong malinaw na sinasabi mo? Mabilis siyang bumawi, hindi maaaring mabuko. Balisa siyang sumagot, ang ibig kong sabihin, malinaw namang matalino siya. Kung ganun, hindi ba't posible rin na kaya niyang mag-evolve? Sandaling natigilan si Cheng. Walang maisagot.
Oh, iyon lang ang lumabas sa kanyang bibig. Sa kaisipan ni Xiao, kahit ano pa ang pinagmumulan ng kapangyarihan, ang paglilinang ang pinakamahalaga. Ngayon, may paraan na ako at pagkakataong matuklasan ang mga ito. Agad niyang sinabi kay Cheng, kailangan nating bumalik sa Dragon Organization ng mabilis. Kailangan natin itong maiulat agad sa mga nakatataas tungkol sa nangyari ngayong araw. Walang pag-aalinlangang sumang-ayon si Cheng. Samantala, makikita ang ating bida na nakatitig sa isang notifikasyon. Siya ay ginagantimpalaan ng isang lilang kahon ng kayamanan. Gusto mo ba itong buksan ngayon? Namangha si Lin Hao sa natanggap niyang gantimpala. Sabik niyang itinapat ang daliri upang pindutin ang pagsang-ayon. Sa tindi ng kanyang kasabikan, paulit-ulit siyang sumigaw, bigyan mo ako ng kulay rosas. Sa isang iglap, isang matingkad na kalumbahing liwanag ang lumabas mula sa kahon, kasabay ng isang malakas na pagsabog ng enerhiya. Muling lumitaw ang notifikasyon. Passive ability acquired, extraordinary sensory. Pinapagana nito ang kakayahang matukoy ang mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Napangisi ang ating bida sa labis na tuwa. Nagsalita si Lin Hao, pagpapataas ng abilidad sa pangunawa. Hindi rin ito masama. Sa isang iglap, pumulibot sa kanya ang kalumbahing enerhiya, na siyang labis na ikinagulat ng ating bida. Pagdilat ng kanyang mga mata, napansin niyang napadpad siya sa isang madilim na lugar, kung saan marahang bumabagsak ang bughaw na mga dahon sa tubig, mistulang simbolo ng katahimikan at kapayapaan. Nang bumalik siya sa ulirat, mahigpit niyang napakuyom ang kanyang kamao at masayang nagsalita. Parang tumubo ang mga mata at tainga sa buong katawan ko. Sa ganitong paraan, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa mga pag-atake mula sa anino. Bigla siyang napatalon sa gulat nang muling lumabas ang isang malakas na notifikasyon. Halos lumuwa ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Grabe, sobrang lakas nun. Hanep na notifikasyon yun Tumingin agad ang ating bida sa sistema, at pinagmasdan ito ng maigi. Normal na misyon, lamunin ng 1,000 mutated creatures. 508 1,000s, gantimpala, pinalakas na depensa ng cornea. Normal na misyon, lamunin ng 100 stone miracles. 0,100s, gantimpala, bahagyang pagpapahusay ng pandama. Normal na misyon, lamunin ng 200 mud crabs. 0,200s, gantimpala, nadagdag ang talam ng sungay. Mahirap na misyon, lamunin ng 100 mutated dagatooth pike conger. 0,200s, gantimpala, pulang apoy na sungay. Mahirap na misyon, lamunin ng isang tier 3 warrior green beast. Gantimpala, malaking pagpapalakas ng depensa. Mahirap na misyon, lamunin ng isang tier 5 warrior green beast. Gantimpala, random na kakayahan. Super mahirap na misyon, lamunin ng isang tier 5 mutated clam. Gantimpala, malaking pagpapalakas ng depensa ng cornea. Super mahirap na misyon, lamunin ng isang tier 5 mutated loach. 8/8, gantimpala, pink na kahon ng kayamanan. Napahawak ang ating bida sa kanyang baba habang pinagmamasdan ang listahan ng misyon. Mukhang hanggang 8 misyon lang ang maaaring may sama sa listahan. Limitado, pero hindi rin naman masama ang gantimpala. Dapat kong gawin ang lahat ng aking makakaya upang makumplito ang mga ito, saad niya sa sarili habang sinusuri ang bawat detalye. Bigla siyang tumalon, mabilis at puno ng determinasyon, habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Pupunta muna ako sa Longyin Reservoir. Naalala kong may mga stone miracles doon. Sa isang tahimik at maliwanag na gabi, ang buwan ay kumikinang sa kalangitan, hinahaplos ng malamlam nitong liwanag ang lawa ng Longyin Reservoir. Sa kabila ng katahimikan, maririnig ang mga yabag ng 3 lalaki na naglalakad sa madilim na gubat. Ang kanilang mga flashlight ay naglalakbay sa pagitan ng mga puno, hinahati ang dilim. Isa sa kanila ang bumasag sa katahimikan, isang lalaking may bahid ng pag-aalinlangan sa tinig. Hating gabi na, hindi ba masyadong delikado ngayon? Ang nasa unahan nila, isang mayabang na lalaki na nagngangalang Long, ay huminto at lumingon. May kumpiyansang ngiti sa kanyang labi. Ano bang kinatatakutan niyo? Ilang beses ko nang sinabi sa inyo, wala talagang halimaw sa tubig. Isa lang yun sa mga walang kwentang CGI na ginagamit sa pananakot. Itinaas niya ang kanyang cellphone at ngumiti. Simulan na ang pag-stream. Hindi ko hahayaang maghintay ang aking mga taga-subaybay. Sumagot naman ang isang matabang lalaking may mga tijidig sa mukha.
Tama ka, kapatid Long. Ang dami na nating pinuntahang nakakatakot na lugar, pero lahat naman yun peke. Isang lalaking may edad na ang nagpatuloy pero halatang alanganin. Ano ba? Alam nyo namang mahiyain ako pagdating sa ganitong bagay. Ngumisi si Long at hinarap ang kanyang camera. Mabilis siyang nagpakilala sa kanyang mga taga-suporta. Hello sa lahat. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang Longyin Reservoir sa hating gabi. Dagsa agad ang mga komento sa kanyang live stream. Ang galing talaga ni kapatid Long. Marami nang pumunta roon dati, wala namang halimaw sa tubig. Napangisi siya at buong yabang na nagsaludo. Sinabi ni kapatid B na matapos siyang atakihin ng isang halimaw sa tubig, hindi na siya naglakas loob na bumalik sa lugar na ito. Pero ngayong gabi, ilalantad ko ang katotohanan. Mabilis niyang inengganyo ang kanyang audience. Lahat, i-like at mag-subscribe. At syempre, huwag kalimutan si Manvozen, ang lodi natin. Mas lalong nag-init ang chat section. Nag-subscribe na ako. Sana all. Pumasok ka sa tubig, Kuya Long. Kung papasok ka sa tubig, magdo-donate ako. Nagsimula nang lumapit sina Long at ang kanyang grupo sa baybayin ng lawa. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila may kasamang kakaibang kilabot. Nang bigla, isang anino ang gumalaw sa ilalim ng tubig. Natigilan silang lahat. Ang lalaking may edad ay nanginginig habang itinutok ang kanyang flashlight sa direksyon ng tubig. Ano yun? Mahina ngunit nanginginig niyang yuso. Napalingon naman si Long sa kanyang kasama, agad siyang nanlamig sa takot. Isa ba iyong spaceship? Napamurang tanong ni Kumag. WTF? Sambit ng isang manunood sa live stream. Isa pang manunood ang nagkomento, totoo bang halimaw yan sa tubig? Sunod-sunod ang mga komento sa kanilang nasisilayan. May isang lalaki namang nagsabi, mukhang gawa lang yan ng tao. Isa pang manunood ang nagmungkahi, babae niyo yan at tignan ng malapitan. Nagalit si Long at malakas na sinabi, sino ang naglalaro ng panlilinlang? Pumulot siya ng bato, punong-puno ng galit sa pag-aakalang niloloko lang sila. Agad niyang ibinato ito ng malakas sa tubig. Biglang lumabas ang buntot ng ating bida at agad nitong pinatalsik ang bato. Isang malakas na sigaw ang nagmula kay Lin Hao, isang sigaw na nakakatakot, parang isang nilalang na nakawala mula sa kulungan. Nagulat ang lalaki at napako sa kanyang kinatatayuan. Nanindig ang kanilang mga balahibo, napahawak sa ulo, at nagsimulang pagpawisan habang nakangangang napasigaw. Halimaw. Samantala, ang live chat ay nagkagulo. Ano na ang nangyayari? Lumabas ba talaga ang isang halimaw? Bakit biglang nag-black screen? Huwag kayong magpanggap. May isang nagtanong, kamusta na kaya si Brother Long? Okay pa ba siya? Sa kabila ng lahat, isang malakas at mabangis na tunog ang narinig mula sa tubig, tila isang halimaw na handang umatake. Patuloy ang sunod-sunod na komento habang ang cellphone ay nakalapag sa lupa, patuloy na nagre-record ng nakakakilabot na pangyayari. Agad na tumingin si Lin Hao sa kanyang likuran, nagtataka kung saan nagmula ang misteryosong bagay na iyon. Ano man ito, wala akong pakialam. Walang sino man ang maaaring manayra sa aking teritoryo. Senggal niya, habang nanlilisik ang mga mata at nakatuon sa isang sasakyang pandagat. Walang pag-aalinlangan, bumulusok ang ating bida pababa, hindi alintana ang panganib, tila isang bulalakaw na papunta sa spaceship. Sa kanyang isipan, isang matibay na pangako ang bumuo. Kailangan kong mag-level up ng mabilis. Hanggang sa isang araw, masira ko kayong lahat. Samantala, sa Dragon Team Laboratory, nakatutok si Professor Zhang sa hawak niyang papel, malalim ang iniisip. Isa na namang spaceship ang lumitaw sa Longyin Reservoir, bulong niya. Nagulantang naman si Professor Zhang sa progreso. Nagiging mas kritikal at mapanganib ang sitwasyon. Ngunit ang kanilang mga tauhan, kahit may kasanayan sa pakikipaglaban, ay tila hindi na halos makasabay sa mga pangyayari. Isang pagkatok ang pumukaw sa kanyang pansin. Agad niyang pinapasok ang bisita. Pumasok si Xiao, may dala-dalang mahalagang impormasyon. Professor Zhang, may natuklasan akong isang napakahalagang bagay. Gusto kong talakayin ang pinagmulan ng kapangyarihan ng paglilinang. Nanatiling tahimik si Zhang, tila may bumabagabag sa kanyang isipan. Matapos ang ilang saglit, seryoso niyang tinanong si Xiao. May paraan ka ba upang malaman ang tunay na pinagmulan ng kapangyarihang ito? Napayuko si Xiao, saglit na nag-isip bago sumagot. May ideya ako tungkol dito.
At maaaring ito ang malaking tulong na hinahanap natin. Sa narinig, agad na inilahad ni Propesor Zhang ang kanyang kamay, bakas sa kanyang mga mata ang kasabikan habang seryosong nakatingin kay Xiao. Napakaganda, sabihin mo muna sa akin, kung posible, ibibigay ko sa iyo ang anumang gusto mo. Huminga ng malalim si Xiao bago nagsalita. Wala akong ibang hangarin kundi lumaban sa unahan at lutisin ang krisis ng bansa sa lalong madaling panahon. Biglang naalala ni Xiao ang imahe ng ating bida. Kinikilig ito habang nilalaro ang kanyang buhok, bakas sa mukha ang pananabik. Sa kanyang isipan, mariing bumigkas siya ng mga salitang, naniniwala akong sisang-ayon ka rin na gawin ito. Magkita tayong muli sa larangan ng digmaan. Hanggang dito na muna ang ating kwento tungkol sa ating bida na si Lin Hao. Nasa pinaka-updated chapter na tayo mga kazens, sana ay nagustuhan ninyo. Sana po ay wag po nating kalimutang mag-subscribe sa ating channel, i-like at i-share ang ating video. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta.